believe you are resilient. Yung sa kastansa natin yung I believe, I believe, I believe. Ako'y naniniwala, ako'y naniniwala, ako'y naniniwala. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Kung ikaw ang aking tagapagpagaling, ikaw ang aking magagamot, ako'y naniniwala. Kaya ang isang way, pananampalataya. Para makuha niyo yung healing, ang gamitin mo po ay faith. I-exercise niyo yung faith, no? Kasi yung faith na ito yung sukat na binigay ng Diyos sa atin. No, nung maniwala ka kay Kristo, meron ka ng pananampalataya. Kasi kaya ka nga nanampalataya kay Kristo, tinatawag ka ng mananampalataya. Hindi ka naman pwedeng sabihin walang faith kung sinabi mong naniniwala ka kay Kristo. Kaya pag sinabi mong naniniwala ka kay Kristo, isa ka ng mananampalataya. Kaya pag isa ka ng mananampalataya, maniwala ka kay Kristo, mayroon kang pananampalataya. Kaya yun yung isang way. Gamitin mo yung faith mo. Huwag nyo na, Lord, pagalingin mo naman ako. Lord, pagalingin mo naman ako. Pero gano'n, Lord, pagalingin mo naman ako. Kaya ang tagal-tagal na ang pinagaling ka ng Diyos, kaya nga faith. Kasi ang pagpapagaling po ng Diyos natin ay 2,000 taon na ang nakakaraan. Tapos na nang ginawa, kinuha na yung ating sakit at karamdaman. Kaya kailangan i-exercise ninyo yung faith na binigay sa inyo ng Diyos yung sukat. Kasi nung nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng faith. Nung tanggapin natin si Kristo, batutin ng Diyos. Dahil narinig mo, niligtas ka ni Kristo, nagkaroon ka ng pananampalataya na galing sa Diyos. Kaya tinanggap mo si Kristo. Kaya, gamitin mo ngayon yung faith. Huwag mo yung laging ganito, Diyos, pagalingin mo naman ako. Diyos, pagalingin mo naman ako. Huwag po yung kasi hindi nga siya makaka-answer. Hindi siya makakasagot dahil nga namamalit po tayo sa paraan. Ang paraan, gagamitin mo na yung faith mo. Kailangan gamitin. Huwag kayo magsabi, Lord, bigyan mo naman akong faith. Bigyan mo naman akong faith. Meron na kayong faith. Sabi ng Bible, binigyan na tayo ng Diyos ng sukat ng pananampalataya. Sukat, meron ka ng pananampalataya, gamitin mo yun. Kaya hindi mo na kailangan humingi ng faith. Gamitin mo yun, tapos kung may faith ka na, huwag mo sabihin na, Lord, pagalingin mo naman ako. Kasi parang ganun, pagpalain mo naman ako. Kung alam lang natin nga, kasi kailangan magliwanag po yung ating puso. Mabuksan yung mata ng ating puso. Yung spiritual na mata ng ating spirito, mabuksan. Kailangan natin ano ba ang kalooban ng Diyos. Kasi pag hindi maliwanag yung mata mo ng iyong puso, lagi mo ang sinasabi, pagpalain mo ako. Lagi na lang ganun ng pray. Kasi nga, hindi maliwanag yung mata ng puso. Hindi bukas. Dapat buksan na natin yung mata ng ating puso na ay ibig sabihin, matagal nang pinagmaala tayo ng Diyos. 2,000 taon na ang nakakaraan. Kaya nga minsan sa crusade, yung shortcut nga, gusto mo bang gumaling? Opo, dalangin ko, tanggapin mo ang kagalingan. Naniniwala, tapos patatungan ng kamay. Shortcut, capsule. Kaya lang, pag gumaling ka sa crusade, pag uwi mo ng bahay, may sakit ka na naman. Kaya ngayon, kailangan mo i-apply yung faith. Yun yung unang gagamitin. I-apply mo yung inyong pananampalataya. Kasi, yun yung paraan na para kung wala ka na dun sa natanggap mo nga yung healing ngayon, biglang nagkakasakit ka ulit, i-apply mo yung faith. Yung faith, araw-araw di kong magagamit yun. Ngayon,
paano yung pag-apply ng faith? Ang faith nga po ay believe and receive. Pagka in-apply niyo na may sakit kayo, tanggapin niyo na kagad sa spiritual pa lang, maniwala ka na meron na, tapos believe and receive. Wag niyo pong pakiramdaman, wag yung may feeling na, ba't gano'n, may sakit pa rin ako. Yun. Ang apply po kasi noon, kaya ang way ay yung spring na tinatawag, saan, para makuha yung feeling, ay talagang maniwala kang magaling ka na, kaya nga i-action mo, dahil magaling ka na. Kahit mo talagang minsan may sakit ka, sabi mo, Lord, sabi mo, kinuha mo na ang aking sakit at karamdaman. Kasi pananampalataya yun sa kanyang mga salita. Na yung sinabi ang Diyos, matagal ng panahon, ginawa niya na yun, kinuha na ni Kristo, maniwalaan mo yun. Kaya ngayon binasa natin kanina, 1 Peter 2:24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan at pati karamdaman dinala. Sabi, dahil sa sugat niya, nangagsigaling kayo. Past tense na yun. Tapos na. Kung babasahin natin yung nagsigaling, hindi po yun present tense o future tense. Hindi po yun mangyayari. Hindi yun ay tapos na. Kaya ngayon, ang pwedeng i-apply talaga pag may sakit, pananampalataya. Na kahit na may sakit ka, paniwalaan mo yung sabi ng Diyos. Kasi Diyos ang nagsalita, sabi niya magaling ka na. So, kaya ngayon, sa spiritual, nung tanggapin mo yun, kahit na yung katawan mo masama pa rin o may nararamdaman ka pa rin, i-apply mo siya. Paano mo siya apply? Magaling na ako. Ano? Kasi ang sabi niya, walk by faith, not by sight. Hindi po yun. Hindi po yan yung, wala, makita ko muna, magaling ako, bago ko maniwala. Hindi. Kailangan, magaling na ako, bago ko i-action. Kasi sa Biblia, ang pananampalataya, may action na kahit na hindi ka pa magaling, i-action mo. Kaya nga dun sa Bible, di ba, sabi ng Panginoon, tumayo at buhatin mo ang iyong higaan. Kaso kaya, buhatin nyo at sabi niya, buhatin nyo at buhatin ninyo at buhatin mo ang iyong tumayo at buhatin mo ang iyong higaan. Nung sabihin ng Panginoon yun, nung sabihin ng Panginoon yun, hindi pa naman siya magaling eh. Hindi pa siya magaling. Diba? Kasi binuhat nga doon sa bubuhan, tapos iniyapad. Tapos biglang sabi ng Panginoon, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan. Ngayon, kasi ikaw yung, di ba, binaba ka nga, hindi ka pa naman talaga magaling. Pero sabi ng Panginoon, hindi mo sinabi ng Panginoon, sige, pagalingin mo na kita bago kita papayuin. Kaya ganito po, yung way na, pag-apply, apply mo sa buhay. Kasi minsan nga, ang problema sa Christian, yung hindi niya alam i-apply kung paano na makuha yung kagalingan. Kasi ang kagalingan, talagang ang isang way dyan, by faith lang. Pag sinabing by faith, naniwala ka sa mga salita ng Diyos. Kasi sinabi na magaling ka na, magaling ka na. O huwag mo nang ulitin yun. Basta, sabi ng Diyos, susugat ko, magaling ka na. Yun yung isang way. Para makuha mo yung healing, ma-receive mo. Ngayon, kung hindi ganun kasi ang apply, hindi ka gagaling. Kasi gusto ng Diyos, alam niyo minsan, yung recovery kasi mabagal. Minsan sa faith,
Yung pagalingan, dalawa yan eh. Isang instant, isang magre-recover pa. Kaya nga sabi ng Bible, tatungan niyo sila ng iyong kamay at sila'y magsisigal. Recovery yun eh. Recover yun sa English. Kaya yung kagalingan, hindi siya instant. Bagamat mayroong kagalingan instant. Mansinin nyo ha, sa mga hindi mananampalataya, magtataka kayo, pag nag-crusade, ang bilis nilang gumaling. Kasi, alam nga kung bakit? Kasi sa crusade, para talaga sa mga hindi mananampalataya yun. Kaya, para sila lumapit sa Diyos. Kaya, kahit na hindi sila believer, pagka nakarinig sila ng salita ng Diyos, sinabi, lapit kayo po'y pagagalingin ng Diyos at patungan kayo ng kamay pag-pray. Ngayon yung bibilis nilang magsigaling. Isa instant. Bakit gano'n, no? Kasi nga, para talaga sa kanila yun. Para lumapit sila sa Diyos. Pero pansin niyo sa believer, bakit sa kaming believer ang mabagal, gumaling? Yun. Pansin niyo, no? Pansin niyo, mabagal talaga, hindi sila gumagaling. Kasi nga, sa believer, iba, sa believer, i-acting mo, practice mo siya araw-araw. Pag may nararamdaman ka, minor ailment yan, o major, hindi mga minor na sakit, ubo, sipon, sakit ng ulo, no? Ano pa? Kasi minsan, bagamat sa medical na, sa medical kasi, sabi nila, natural kang sisipunin para maalis mo yung dumi. O natural kang magtatae kasi nga. Pero sa spiritual, sakit pa rin yun. Sakit pa rin. Kasi nagtatae ka eh. No? Sakit pa rin. Bagamat minsan, sabi sa medical, ang galing yung nagtatae ka, inisip mo ka, kasi nga, lalabas na raw yung dumi. Pero pangarin yun. Mga minor lang yun. Minsan nga, di ba, minor lang. Ubo, bibili ko na agad, gamot eh. Hindi ko sinasabi ko kayo uminom ng gamot. Kaya nung kasi, pinag-uusapan kasi natin, paano kung ba makamtan yung healing? Kasi hindi naman yan kasi parang butas na babagsak. Kailangan talagang i-exercise niya yung iyong pananam palataya. Kalimitan doon sa nabasa ng libro, ang Christian na may sakit. Minsan, mga turuan mo siya, matagal eh. Tagal. Para nakuha niya yung healing. Tagal. Kasi kailangan turuan siya, lalo na kung ang sakit, cancer. Kasi nga, hanggat may buhay, may pag-asa, kaysa naman ganito. May cancer na ako, handa nyo na ako ng kabaong. Buhay ko to, pinahanda mo na yung kabaong. Hindi ba hanggat may buhay ka, may pag-asa?